Kahanga-hanga ang close-up. Heto ang macro shot ng isang paa. Ipapakita ko rin ang trabaho sa kabilang paa, pero mas magaan ang kwento dito. Habang tinititigan ninyo at baka nagugulat pa, ipapaalala ko lang ang pinakabuod nito. Isang modelong babae ang kailangang magsuot ng takong sa opisina, pero hindi niya alam na dalawang sukat na mas malaki ang kanyang paa kaysa akala niya. Kaya ito ang naging resulta. Ibig sabihin, makapal ang balat natin na parang goma at maraming kalyo sa ilalim ng mga kuko. Ako ang nag-request na huwag niyang gupitin ang mga kuko at dalhin sa akin ang lahat ng tumubong kuko para makita natin kung paano ito tumutubo. Makikita nyo, mas umangat pa sila. Tumutubo pataas at marami ring balat sa paligid ng mga kuko na parang goma, mahirap tapyasin. At syempre, ang bida ng episode natin ay itong hinlalaki, itong isa, sa pangalawang paa. Ipinapakita ko na una siyang bumisita noong Marso, 14 sumunod ng Abril, 28. Ngayon, Hunyo na at malapit na siyang bumalik. Sigurado akong babalik siya para mapagawa ng kuko, baka pula o French ang gusto. Pag-usapan na lang natin pagdating niya at gusto kong sabihin na sa totoo lang, hindi naman talaga nagbago ang sitwasyon, ibig sabihin kung ano ang dati, ganoon pa rin na yon. Sa isang simpleng dahilan, wala naman siyang binago sa buhay niya. Pero hindi ibig sabihin nito na tatanggihan natin ang ganitong kliyente o sasabihin natin sa kanya na hindi na tayo makikipagtrabaho sa kanya at kung ano-ano pa. Gagawin ko pa rin ang lahat ng kaya ko at kung ano ang posible. Ipapakita ko sa inyo ang itsura ng mga paa ng kliyente kapag hindi nagpapalit ng sapatos at kung paano ko ito hinaharap. Dito sa hinlalaki ng paa, makikita ang kakaibang patag na bahagi sa gitna. Sa nakaraang video, binanggit kong nakuha niya ito mula sa mga rekomendasyon. Di ko lang alam kung sa internet o telebisyon. Kinuha niya ang nail file para bawasan ang kapal ng kuko, kaya napakiskis ang mga ito. Ngayon, tumutubo na ulit at sisimulan ko na ang pag-aalaga. Patuloy kong gagamitin ang espesyal na pampalambot para sa matitigas na kuko para mas maging nababanat. Tulad ng dati, gagamitin ko rin ang Curette. Isa ito sa mga pinaka-importanteng gamit sa pedicure. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko kung wala itong pambihirang tool na ito. Tulad ng nakikita ninyo, makapalang balat, baluktot ang mga kuko at parang naiipit ang mga kuko. At syempre, may lumilitaw na tanong. Dito, bakit wala siyang correction system? Gusto ko sana, pero kasi ang aktual na sukat ng paa niya ay 2 size na mas malaki kaysa sa sapatos na suot niya. At meron siyang sapatos para sa trabaho, uniforme sa trabaho at iba pa. Sa madaling salita, wala namang nagbago doon. Kaya wala talagang sasay na lagyan ko siya ng kahit anong correction system. Kasi kung halimbawa, titanium correction system yon, o kaya yung parang may pandikit na may composite na bola-bola, pwede lang itong magdulot ng pasa. Kung hook type correction system ang gagamitin, hindi rin maganda ang resulta. Inaayos nga, pero muli namang naiipit ng sapatos at nauulit lang ang problema. Ibig sabihin, pansamantala lang ito at walang totoong resulta. Wala rin siyang gaanong discomfort. Ang problema lang, naiipon lahat sa gilid. Gaya na nakikita ninyo, dahil sa pagkiskis ng kuko sa balat, naiipon at nagsisiksikan talaga doon. Hindi ko alam kung anong tamang salita ang gamitin. Maraming makapal na balat na parang goma na kailangang dahan-dahan hilahin gamit ang sipet. Hindi pwedeng bigla ang bunot dahil magbubutas lang ito, kaya dahan-dahan dapat para maiwasan yon. Hinatak ko gamit ang sipet at pinapakita ko ito ng malapitan halos makro. Para mapasaya ang iba, oo. Huwag kalimutang mag-like o mag-comment. Para sa iba, malinaw at interesting ito. Ibig sabihin, marami talaga. Makapal ang kuko. Medyo makapal talaga ang nail plate na talagang bumabaon doon. Dito, may bahagi na kung saan pinuputol ko na ang gilid ng kuko. Sa kasamaang palad, hindi ko nakuha ng lahat ng video kasi aaminin ko, sumakit talaga ang mga daliri ko pagkatapos kong magtrabaho sa kanya. Dahil kailangan ko talagang gawin ito. Ngayon, maglalagay ako nito. At kailangan ko pang itulak ang mga iyon para kahit papaano ay makalapit ako doon. Ibig sabihin, talagang napakahirap ng trabahong ito. Sobrang hirap talaga. At gusto kong sabihin na, syempre, kailangan natin pagsikapan na linisin ng maayos ang mga ganitong kliyente. Ibig sabihin, ang layunin natin ay kahit papaano ay mapagaan ang kanilang kalagayan. Dapat kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Iniwan ko itong munting pasili para sa inyo, pero may buhok na napasama. Sabi niya, may mga pusa siya sa bahay, kaya malamang balahibo ng hayop. Madalas din daw mangyari ito doon. O baka galing sa medyas o tela, basta kahit saan pwede. Ayun, medyo nalihis lang ako. Pasensya na, ipinapakita ko ulit sa inyo. Na yun, mula sa kabilang side naman, itong kalyo na hindi talaga nawawala
at nananatili lang doon. Huwag ninyong bubunutin ito dahil makakabutas. Maaaring may pumasok at lalo pang mamumula. Ganoon ang mangyayari. Iwasan natin ang bawal na salita para hindi maparusahan ng social media. Matagal ko rin itong gagalawin dito. Gumagamit ako ng iba't ibang kagamitan para sa inyong kaginhawaan at ipinapakita ito sa bintana. Pakiusap, huwag kumain habang nanonood at mag-iwan ng komento. Ano ba yung mga pangputol na yon? Hindi ko alam kung candy ba yon o ano pa. Paulit-ulit ko na itong ipinapakita at sinasabi pero wala pa rin nangyayari. Nakakalungkot talaga para sa akin. At dito, ipinapakita ko pa ang isa pang kagamitan na siguro ay isa ring must-have para sa isang pedicure master at lalo na para sa isang podologo. Ito ay straight cut na pangputol para maayos magputol. Pero hindi ito dapat gamitin ng walang tamang pagsasanay. Sunod, ipapakita ko ang burr. Sa akin, mahaba at tuwid ito, hindi bilugan. Siguro tinatawag na cylinder o katulad noon. Matagal na akong gumagawa ng kuko, pero hindi ko pa rin matandaan. Yung mga pangalan ng burr, palagi ko silang pinipili based sa itsura nila. Ibig sabihin, depende sa sitwasyon kung anong burr ang babagay. Lahat ng diamond burrs ko ay galing palagi sa KMISA. Ito ay ang ating pabrika sa Kazan. Matagal na silang nag-operate. Sobrang tagal na, mga 90+ taon ang pabrika na ito. Sa madaling salita, matagal nang napatunayan ang kalidad ng mga gamit nila, kaya hindi ko na masyadong palalalimin o ikukuwento pa. Sa tingin ko, hindi na ito sikreto para kanino man na palagi akong gumagamit ng K-Misa, at pati ang salon ko ay gumagamit din ng K-Misa. Ang kakaiba sa kanila ay gumagamit sila ng galvanic coating. Galvanic process, gamit ang natural na diamante, ibig sabihin ang diamond dust, na ginagamit nila ay natural. Ito ay dekalidad at matibay na abrasive, basta tama ang paglilinis ninyo rito. Kahit gaano kaganda o ka-super ang Frieza, hindi ito gagana ng maayos kung hindi ninyo nilinis ng tama. Ibig sabihin, sa pagitan ng mga butil ng diamond abrasive, naiipon ang balat at minsan ang dispersion layer mula sa gel kung may nagtatanggal pa, na normal lang sa coating. Dapat linisin ng mabuti gamit ang mechanical na paraan, ultrasonic cleaner at espesyal na solusyon. Matagal ko nang sinusubukang tanggalin ang kalyo sa paligid ng kuko, pero mahirap talaga siyang alisin. Ito yung mga paa na kahit linisin mo ng linisin, parang di nauubos ang dumi. Lagi kong iniisip, sana may ganitong modelo sa kurso para mag-practice. Kapag ang master ay nakatampo ng ganito at gumamit ng standard na teknik, kadalasan nagugulat siya. Nakakamangha kasi parang walang katapusan doon. Pakiramdam mo ba minsan walang saysay ang ginagawa mo? Napalitan ko na ang burr at pinapakita ko kung gaano karami ang natatanggal. Galing ito sa pag-shine, cuticle at alikabok. Sino nga ulit ang nagrereklamo sa panghigop ng alikabok? Pumapasok ang alikabok, pero ayos lang doon, maasahan lagi ang blankong yan sa pagkuha ng alikabok. Ipinapakita ko pa rin kung paano linisin ang cuticle. Dito, kaunting shine lang sa cuticle ang ginagawa ko. Hindi ako gumagamit ng matinding pagputol, basta bahagyang kinikinis lang. Ang layunin ko ay hindi sirain o galitin ang balat para mas lalo pa itong tumubo, kundi ang kabaliktaran, kalmahin pa ito. Sa ganitong pedicure, inaalis natin ang tuyong bahagi at maingat sa buhay na balat para maiwasan ang hindi ka nais-nais na resulta tulad ng magulong paglago ng balat. Ipinapakita ko dito na natapos na ang trabaho at ginawa rin ang tamponada. Makikita nyo malalim talaga ang mga baka sa nail plate, lalo sa unang 3 daliri. Ang tawag ko rito ay ski track. Ibig sabihin nito ay parte ng kuko na may bitak na kumikiskis at nag-iiwan ng uka sa balat na parang bakas ng ski. Para sa iba, may discomfort ito. Pero sa iba, tulad ng aking modelo, hindi nila nararamdaman. Ang aral, kung walang binabago ang kliyente, walang magbabago. Pwedeng gawin ang hygiene, linisin, at siguradong makakabuti ito.